thankful to God. It's an answered prayer for them because they never thought that justice will be served to Rodrigo Duterte, who is such a powerful man in the Philippines. Most of the victims, in fact, from our clients, they're actually from low-income, high-density communities, and most of the victims are really the men. These are really the breadwinners. So, hello po sa lahat. Ayan, so nanonood tayo ng balita. Puro laging balita na lang yung napapanood natin ngayon. Pagbukas natin ng ating mga cellphone ay talagang puro balita yung mapa TikTok, mapa YouTube at Facebook. And so bago po tayo magpatuloy ay kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel ay mangyari pong pa-subscribe po yung ating YouTube channel at pahit na rin po yung ating notification bell para ma-notify po kayo kapag tayo nag-upload ng ating mga video. Ayan, sana masuportahan nyo po yung ating YouTube channel. And so magbibigay lang ako ng kunting opinion po para dito sa mga news na nagagawa ngayon. So yung pinakita ko kaninang news ay yun yung isang lawyer ng ng ICC. Sinasabi niya sa patungkol sa mga victims. Ayan, so para sa akin wala na akong doon. Ang masasabi ko lang ay sana maging maging neutral tayo sa lahat. Para sa akin lang, gusto ko na magbigay ng aking opinion na sana maging neutral tayo sa ating napapanood. Kasi yung iba pag nanonood ka mas lalo sa TikTok at saka sa is talagang edited, puro fake. Huwag naman tayong ganun. Magbigay kayo ng tamang balita, huwag yung laging fake yung binibigay ninyong balita at kung ano-ano binagagawa ninyo sa mga mukha ng mga tao. And yung tunay na nangyayari ang ilabas nyo dito sa social media para yan ang makita ng mga taong bayan. So tayo naman na listeners, viewers, sana hindi tayo magpapa-apekto sa mga nangyayari ngayon sa ating mga government, lalong-lalo sa mga official na yan. So yan ang hirap kasi ng isang tao pag panatiko ka, yung talagang kasi isang tao ginagawa mo ng Diyos. Huwag natin gawin niya Diyos yung mga politiko na yan. Ayan, dahil nandyan sila sa gobyerno, minsan gumagawa sila ng kahit dahil may mga followers na sila, magagawa na nila yung gusto nilang gawin, pwede nilang utusan yung mga huwag tayong ganun. Sana huwag kayong manaliksik kayo kung ano yung tama. Ayan, kung para sa akin na tama ay mag-stick tayo sa government kasi yun naman talaga ang dapat. Bawat mamayang Pilipino talagang huwag nating kalabanin yung gobyerno natin. Hindi ko naman sinasabing yung gobyerno natin ay perfect. May mga pagkakamali rin, pero sana maging manaliksik tayo sa ating sa nangyayari sa ating bansa. Ayan. At huwag tayo maging panatiko sa mga tao na to kasi pag naging panatiko tayo para na natin silang ginagawang Diyos. Ayan, so mayroon tayong Diyos na talagang tunay ng buhay na nasa itaas at hindi sila. Kung kayo ordinaryo lang, huwag na kayo makisimpatya para hindi pa magulang buhay ninyo. So yun lang ang opinion ko at pag nakabot ka sa video na to, mangyaring pa-hit yung ating notification bell at pa-subscribe. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng